I'm so disappointed at that boy. Sad ni Cello sa akin nung pauwi na kami galing grocery store. Eh anong magagawa natin? Hindi mo naman pwedeng pagbawalan yun. Sige ka, kung gagawin mo yan, lalo lang magre-rebelde yun. Ani ko sa kanya. Nakita ko namang napaisip siya. Don't do it. Sad ko at tiningnan niya ako ng masama. At inisnab ako pagkatapos. Ay, I understand how you feel, babe. You don't? Muli na lang akong napabuntong hininga. Hindi niya pinansin si Kenneth simula kahapon. Kahit na binati pa siya nito ng good morning. At niyakap pa siya nito. Pero hindi pa rin niya ito kinausap. Dad? Hayaan mo na lang muna ang mami mo, nak. Sad ko sa kanya habang tinutulungan niya ako sa mga pinamili namin kanina. Babe, tell that boy to get out of my way. Sad niya sa akin. At nagkatinginan kami ni Kenneth. Babe, you are being unreasonable. At inignore niya rin ako. Baby, tell your father to stop talking to me. Sad niya sa bunso namin. At natawa lang naman si Francine. Pati ba naman ako? Sad ko sa kanya. Pero hindi pa rin ako pinansin. At dumiretso lang ito sa kusina. Dala-dala ang mga pinamili namin kanina. Dad, anong gagawin natin? Tanong ni Kenneth sa akin. Nginitian ko siya at inakbayan. Come with me. Sad ko at dinala ko siya sa rooftop. Naupo kami sa silya. Sa gitna ng maraming mga halaman at bulaklak ng kanyang ina. Alam mo ba, dito ako tumatambay sa tuwing inaaway ako ng mami mo. Talaga? Oo. Minsan sa gym kami mag-i-sparring. Pero mas gusto kong tumambay dito kaysa suntukin ng mami mo. Napangiti siya sa sinabi ko. Mahal mo talaga si mami, no? Tanong ni Kenneth. At sumandal na rin ito sa beach chair niya at tumingin sa kalangitan. Palubog na rin kasi ang araw. Kaya nakikita na namin na isa-isang lumalabas sa mga bituin. Oo, mahal na mahal ko ang mami mo. Kahit ganun yun, sobrang mahal ko yun. Sad ko sa kanya na nagkahiyaan pa kaming dalawa sa sinabi ko. Ikaw anak, anong ako, Dad? Mahal mo ba si Sofia? Tanong ko sa kanya. At nakita kong namula ang kanyang pisngi. Kaya natawa ako. Daddy naman eh. Nahihiyang saad niya. Okay lang yan, anak. Basta wag lang kayong lalampas sa kiss, ha? Saad ko sa kanya. Napatigil naman siya at ngumiti. Hindi ko naman gagawin yun, Dad, pag hindi siya willing. Look, okay lang sa akin na nagka-girlfriend ka. But don't. Don't ever go that far. Not now at least. Paalala ko sa kanya. At tumango naman siya. At muling sumandal sa kanyang upuan. Nakatingin lang kami sa kalawakan. Nang marinig naming bumukas ang pinto ng elevator. At nakita naming lumabas si Francine. Daddy. Yeah, baby? I'm bored downstairs. Come here. Tabi ka sa akin. Hiyaya ko sa kanya.
Kaya umupo naman siya sa tabi ko at humiga sa beach chair. Oh, lots of stars! Saad niya nung tumingin siya sa langit. Tumambay muna kaming tatlo sa rooftop. Nagtatawanan at nagkukulitan. Isang oras na ang lumilipas nang muling bumukas ang pinto ng elevator. Kaya napatingin kaming tatlo roon. Are you guys coming downstairs or do you want me to throw the dishes in the garbage? Saad ni Jello. Babe, calm down. Saad ko sa kanya. At lumapit siya sa amin. Tumayo siya sa pagitan ng beach chair namin ni Kenneth. Mommy, look. Turo ni Francine sa itaas. At napatingin naman si Jello. Orion! Saad ni Francine. Tumingin sa amin si Jello. At bigla siyang tumalikod. At muli nang pumasok sa elevator. Oh, you two are in trouble. Saad ni Francine sa amin. Tumayo agad si Kenneth at nakita kong natatakot ito. Third, just relax. Hani ko sa kanya. What if, nagpapanik na siya. She won't go that far, son. Saad ko sa kanya. Tumayo na din ako para puntahan si Jello sa baba. Nang muling biglang bumukas ang pinto ng elevator. At nakita ko itong may dalang tray. Babe, tawag ko sa kanya. Put the table in the middle. Utos niya sa akin. At agad ko namang binuhat ang mesa sa gilid at nilagay ito sa gitna. Nilagay niya ang tray sa ibabaw ng mesa at umupo sa tabi ni Kenneth. Eat up! Saad niya. At kumuha ito ng chips at dinipto sa cheese at kumain. Mommy, Saad ni Kenneth. Forget it. Pagputol ni Jello. Nakita kong napayuko na lamang ang ulo ni Kenneth. No kissing unless it's on the cheek. You can hold hands but not all the time. You can't date alone. If you are going out for a date, tell me. I need to know where, when, and who you are with. Panimulang saad ni Jello. Nakita ko na patingin sa kanya si Kenneth. No more lies, no secrets, and especially, Francine, cover your ears. Utos niya sa bunso namin, pero ako nang nagtakip sa tenga niya. No fucking around. Paalala ni Jello sa kanya. Napangiti si Kenneth at niyakap ang mami niya. Thank you, Mom. Sad niya at nakita kong ngumiti rin si Jello. Well done, babe. Sad ko kay Jello. Tumingin siya sa akin at nakipagpalitan ng pwesto sa bunso namin at humiga sa tabi ko. I can't stay mad with you two. Sad niya sa amin. At nakita kong napangiti si Kenneth sa amin. So, does that mean Kuya is officially taken? Tanong ni Francine. Pretty much. Sagot ko naman. Tumambay kami ng ilang oras sa rooftop habang tumitingin ang mga bituin sa langit. At bumalik na kami sa kondo nung nagsisimula ng lumamig ang gabi. At nag-late dinner kami sa sala habang nanonood ng movie. Araw ng linggo, maaga kaming nagising. At pagkatapos maghanda,
ay umalis na kami dala ang pagkaing niluto ni Chelo. Papunta sa bahay ng mga magulang ko. I can't wait to see Lolo and Lola. Saad ni Francine. Francine. Saad ko sa kanya dahil sobrang kulit na nito sa likod. Francine! Sigaw ni Chelo. At nabigla kaming tatlo nung sumigaw siya. Pagdating namin sa tapat ng gate, Kenneth, can you open the gate? Utos ko sa kanya. At lumabas naman siya para pumasok sa loob. Apo! Narinig namin ang boses ni Papa sa loob. Maya-maya ay bumukas na yung gate. At nakita kong dumating na rin pala sina Dominic. Kuya! Tawag niya nang bumaba na ako ng kotse. Dom! Tawag ko sa kanya at nagyakapan kaming dalawa. Kamusta na ang kapatid kong Ander? Biro niya pero natawa lang ako. Wow! Dinig naming galing kay Papa. Nakita kong nakangiti ito na lumalapit sa amin. Andito na sa wakas ang dalawa kong anak. Saad niya at ipinatong niya ang mga kamay sa balikat namin ni Dominic. Pa, happy birthday. Bati ko at niyakap ko siya. Sabay humalik sa kanyang pisngi. Pa, kinamusta ko lang ang pagiging under ni Kuya. Saad ni Dominic. Shh! Hoy! Saad ni Papa sabay turo kay Chelo. Napapalapit na ngayon sa amin. Natawa lang ako sa dalawa. Pa, happy birthday! Bati ni Chelo. Yumakap at humalik din sa pisngi ni Papa Rudy. Andito na pala kayo. Dinig namin galing kay Mama. Ma, kamusta na po kayo? Tanong ni Chelo. Yumakap at humalik rin siya sa pisngi ni Mama Aida. Okay lang ako, Iha. Teka, asa na yung... Wow! Malaki na ang baby namin. Saad niya nang makita si Francine. Lola! Tumakbo siya sabay yakap sa kanyang lola. Yan talagang anak mo, Kenneth. Bakit pa? Hindi ata naaalala ang birthday ko ngayon eh. Nagpaparinig si Papa kay Francine. At nilingon siya nito. Sabay sabing, Lolo, how can I forget the day of your birth? Lumapit si Francine sa kanya at yumakap. Wow! Thank you, baby. Saad ni Papa sa kanya. Nasaan na yung magaling mong anak, Kenneth? Tanong ni Mama. At pansin ko rin na bigla na lang nawala si Kenneth. Nandito lang yun kanina. Baka nasa loob na. Sagot naman ni Papa. Naku, hindi man lang binati ang lolo niya. Kuya, not good. Saad ni Dominic. Kaya sinuntok ko siya ng mahina sa balikat. Hinanap ko siya sa loob ng kotse. At doon, nakita kong abala ito sa pagsiselfone. Nasa loob ng kotse, busy sa phone niya. Ani ko sa kanila. At pinuntahan ito ng lola at mami niya. Binuksan ni Mama ang pinto. Kenneth! Sabay pa sila ni Chelo. At nakita naming nagulat si Kenneth sa loob. Kaya natawa kami ni na Papa, Francine at Dominic sa reaksyon ni Kenneth. Lumabas na rin ang panganay ko at binati ang lolo niya. Happy birthday, Lo. Salamat, Apo. Kenneth, come here. Tawag ni Mama sa kanya.
Po? Ano itong naririnig kong may girlfriend ka na daw? Tanong ni Mama at tumingin sa akin si Kenneth. Hindi ako. Kay bata-bata mo pa may girlfriend ka na? Sermo ni Mama sa kanya. Oo nga, Ma. Sad naman ni Cello. Naku, kuya. Mukhang may luluhod ata sa harap ng altar mamaya. Sabat naman ni Dominic. Dom. Tawag ni Papa kaya natahimik si Dominic. Aida, Cello. Tinawag na sila ni Papa Rudy. Huwag niyo nang cornerin ng bata. Hindi naman kasalanan ng pagkakaroon ng girlfriend. Saad ni Papa sa kanila. Anong hindi kasalanan? Tingnan mo nga, kay bata-bata pa oh. Wala pang muwang sa mundo, nagka-girlfriend na. Saad ni Mama. Ay, birthday ko ngayon. Dapat masaya tayong pamilya, hindi nag-aaway. Sagot naman ni Papa sa kanila at inakbayan si Kenneth. Besides, hindi naman yun may iwasan dahil sa sobrang pogi ng apo ko. May inlove talaga sa kanya ang mga kababaihan. Hindi ba, Apo? Sabay kindat ni Papa sa kanya at napangiti si Kenneth. Rinig naming galing kina Mama at Cello. At pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay. Kasunod si Francine. Galing talaga magpalusot ni Papa. Saad ni Dominic, kaya natawa kami. Ayan anak, dalawa na kaming nasa likod mo. Saad ko sa kanya, kaya natuwa siya. So Kenneth, gagraduate ka na pala next year. Opo, Tito Dom. May kurso ka na bang gustong kunin? Meron na po. Meron akong ire-recommend sa'yo. Saad ni Dominic. Magdoktor ka. No, my son will become an accountant, Dominic. Sagot bigla ni Cello nang lumabas siya. Ate. Nagulat si Dominic sa kanya. My son will become an accountant, like his father and me. Saad ni Cello at dinalhan niya ako ng Coke. What's wrong with being a doctor? Tanong ni Bea nang lumabas siya ng bahay. Bea, kamusta na? Tanong ko sa kanya. Heto, 6 na buwan na and counting. Oo nga, lapit na. Sagot ko sa kanya. Anyway ate, what's wrong about being a doctor? Tanong niya kay Cello. Nothing. Gusto ko lang maging accountant ng anak ko. Edi dapat tanongin natin siya kung anong kursong gusto niyang kunin. Hindi ba, Kenneth? Sabat naman ni Papa. At napatingin kaming lahat sa kanya. Matagal ko na po kasi itong napag-isipan. Simula nung graduate ako sa elementary. Pasimula niya. Gusto ko pong sumunod sa yapak ni Lolo Rudy. Maging kapitan ng barangay? Tanong ni Dominic. Kaya natawa kami ni Papa. Hindi. Gusto mong maging pulis, Apo? Tanong ni Papa. Opo, Lolo. Katulad niyo po noon. At magiging tapat ako sa tungkulin. Nilapitan siya ni Cello at inakbayan. My son, a cup? Saad niya sabay pulupot ng braso sa leeg ni Kenneth at parang sinakal niya ito. Mami! You will become an accountant, inherit the business, and if you refuse to do this, tinignan niya ito ng masama at sinabing,
You will be walking like your dad for the rest of your life. Nakita kong pati sila'y natakot sa mukha ni Cello. Mom! Saad ni Kenneth. At agad ko namang nilapitan si Cello at inakbayan. Kaya kumalma siya at binitawan na ang leeg ni Kenneth. I'm sure he has his reasons. Saad ko kay Cello. Nasiniko naman ako sa tiyan. Come on, babe. Saad ko sa kanya. Sabay lakad niya papasok ng bahay. At natahimik kami lahat sa nangyari. Nakakatakot. Saad ni Bea. Napatingin kaming lahat sa pintuan ng bahay. Bakit gusto mong maging pulis, anak? Tanong ko sa kanya. Tumingin naman siya sa kanyang lolo. Sumunod ay tumingin sa akin. Gusto ko pong maglingkod sa community, Dad. Napatingin ako kay Papa at nakita kong napangiti siya. Apo nga talaga kita. Saad ni Papa sa kanya. Nilapitan niya ito at ipinatong ang kamay sa ulo ni Kenneth. Rudy! Tawag ni Mama kay Papa. Oh! Pumasok na kayo rito para makapaghapunan na tayo. Oh, tara na sa loob. Yaya ni Papa. At pumasok na sila. Habang naiwan naman kami ni Kenneth sa labas. Gusto mo ba talagang maging pulis, anak? Tanong ko at nakita kong napaisip siya. Third, if you want to set a goal, you have to see it na susundin mo ito. Pero Dad, paano kung your mom? Well, Cello will always be Cello. Sabi ko sa kanya. Pero kung ipapakita mo sa kanya na seryoso ka sa pinili mo at determinado kang abutin ito, I'm sure respetuhin ito ng mama mo. Pinakita niya kasi kanina. Saan niya kaya pinutol ko siya? Third, sasabihin ko sa iyo ang sinabi sa akin ng Lolo Randy mo na sinabi rin ng lolo kong si Kenneth sa kanya. Tumingin siya sa akin. I believe in you. Dad, naniniwala ako sa kakayahan mo, anak. Kaya ng tiwalang ibinigay sa akin ng papa ko at sa lolo ko. Saad ko sa kanya. Nakita kong nabuhayan siya ng loob at ngumiti. Salamat, Dad. Inakbayan ko siya. Tandaan mo, anak, pinangalanan tayong Kenneth for a reason. Ang weird lang kasi ng name natin eh. Natatawang Saad niya. Well, weird nga pero matibay naman. At nagtawanan kaming dalawa. Are you guys coming in or do you want me to drag you inside? Hinis na Saad ni Cello. Kaya dali-dali na kaming pumasok sa loob. Nasa loob na ang mga kamag-anak namin at kumakain na rin sila. Daddy! Tawag ni Francine sa akin. Kaya lumapit kami at naupo sa tabi niya. O, kain na kayo. Saad ni Mama. At nilagyan ni Cello ng pagkain ng plato ko. Ma, nagluto ho ba kayo ng paborito ko? Tanong ko sa kanya. Oo, ilalabas ko mamaya. Natuwa ako sa sinabi ni Mama. Daddy talaga? Saad ni Francina. Napansin ko naman na tahimik lang si Kenneth sa tabi ko. Anak, kain na. Sabi ko sa kanya. Kaya inabot niya ang sandok para kumuha ng kanin.
Naunahan siya ni Cello at siya na ang naglagay ng pagkain sa plato ni Kenneth. "Thank you, Mom." Saad niya at hindi nagsalita si Cello. "So, kuya, 18 years old na si Kenneth, di ba?" Tanong ni Dominic. "Oo, bakit?" "Kenneth, alam mo naman ang tradisyon natin, di ba?" Tanong ni Tito Sam. Kaya napaisip ako. At nung maalala ko ito, no way! Natatawang sad ko sa kanila. "Pa!" Sad ko at ngumiti lang si Papa sa akin. Natumingin naman kami lahat kay Kenneth. "Bakit po?" Nagtatakang tanong niya sa amin. Nang matapos na kaming kumain, niyaya ni Papa ang lahat ng lalaki sa pamilya para pumunta sa likuran ng bahay. At tinakpan namin ng tela ang mata ni Kenneth. "Ano to, Dad?" Takang tanong niya sa akin. "Relax lang, anak. Mag-e-enjoy ka rito." Saad ko sa kanya. Pero napansin ko pa rin na natatakot siya. "Relax lang, Kenneth. Walang mangyayaring masama sa'yo." Saad naman ni Dominic. "Naaalala mo to, kuya?" Tanong ni Dominic sa akin. "Oo." "Ready na!" Saad ni Tito Sam. Kaya inilabas na namin si Kenneth. At nakita kong nakapila na silang lahat. "Ready ka na, anak?" Tanong ko sa kanya. "Sa ano po?" Tanong niya kaya inalis ko ang piring sa mata niya. At nagulat siya nang makita niya ang mga kamag-anak namin nakapila sa harap niya. "Dad, ano to?" "You'll see." Sagot ko at pumwesto na kami ni Dominic sa linya. Nilapitan siya ni Papa at inakbayan. "Kenneth, ngayong 18 years old ka na at magtatapos na ng high school." Pasimula niya. Tradisyon to mula pa sa mga ninuno natin. Ang bigyan ng hazing ang lalaki sa angkan natin. Kaya ngayon, ikaw, ang pangatlong Kenneth ang dadaan sa tradisyon na ito. Saad ni Papa. At inabutan siya ng damit nito. "Ano po to?" "Hubarin mo ang damit mo, maliban sa underwear, at isuot mo yan." Saad ni Papa sa kanya. Napanganga si Kenneth nung ibinuka na ang damit na binigay ni Papa. "Duster?" Napasigaw na lang siya at natawa kaming lahat. Pagkatapos magpalit ng damit, dinala siya ni Papa sa harapan ko at agad naming binuka ang mga hita namin. Tumingin si Kenneth sa amin, pati na sa lolo niya. "Susuong ka dyan, Kenneth, hanggang sa pinakadulo." Turo ni Papa sa kanya. Si Kuya Bading. Natatawang saad ni Francina. "Shh, be quiet, baby." Saad ni Mama sa kanya. "Simulan na natin." Saad ni Papa. At binigyan ng isang bote ng beer si Kenneth. "Inumin mo ang kalahati niyan. Pagkatapos, gumapang ka papunta sa dulo. At may naghihintay sa iyong isang bote ng beer. At kailangan mo tong ubusin." Paliwanag ni Papa sa kanya. "Pagkatapos, muli kang sumuong. At pagbalik mo rito, inumin mo ang natitirang beer sa boteng ito." Dagdag pa niya. "Yun lang po ba?" Tanong ni Kenneth. At napangiti kaming lahat. "Boys!" Tawag ni Papa. At tinaas namin ang isang kamay namin. At doon ko nakitang nagulat si Kenneth. "Tsinelas?"
Para saan yan? Takot niyang tanong. Makikita mo. Saad ni Papa sa kanya. Simulan na yan! Sigaw ni Tita Bing. At nakita kong natatakot na si Kenneth. Inabot ni Kenneth ang bote ng beer. At tumingin pa ito sa mami niya na tila humihingi ito ng permiso. Ininom niya ito nung tumango na si Cello. Drink, drink, drink! Sigaw naming lahat. At lumuhod na si Kenneth. Tumingin muna siya sa akin bago siya gumapang pasuong sa ilalim ko. Sorry anak. Sad ko sa kanya. At pinalo ko ang puwet niya gamit ang tsinelas. Aray! Sigaw nito. Sunod-sunod ang palong natanggap ni Kenneth. Hanggang sa nakalabas na siya sa dulo. At umikot kami paharap sa kanya. At binigyan siya ng bote ng beer ni Tito Sam. Drink, drink, drink! Muling sigaw namin. At nung yumuko si Kenneth, pinalo siya ni Tito Sam ng sinelas. At nagsimula muli siyang gumapang. Naririnig namin ang mga sigaw niya. Woo! Go kuya! Sigaw ni Francine sa kanya. Natawa ang kamag-anak namin sa ginawa namin sa kanya. Kuya, nandito na siya. Saad ni Dominic. At nung dumaan na siya sa ilalim ko, pinalo ko siya ng malakas. At napaaray siya ng malakas. Humarap kami sa kanya. Drink up! Saad ni Papa sa kanya. Nanginginig pa ang kamay niya nung inabot ang bote. At patuloy pa rin sila sa pagsigaw ng drink, drink, drink. Nakatingin lang ako sa kanya habang iniinom niya ang kalahating beer. Itaas mo anak, para ipakita mo sa kanila. Kaya itinaas to ni Kenneth at binaliktad niya ito. Kaya sinenyasan siya ni Papa na ibagsak ito sa lupa. Kaya ginawa niya ito. At doon, sabay-sabay kami naghiyawan. Congrats Kenneth! Isa-isa siyang binati ng pamilya. At nakita namin na naluluha na siya dahil sa mga palong ibinigay namin sa kanya. Congrats anak! Bati ko sa kanya. At ngumiti siyang nagpapahid ng luha. Dumaan din ako dyan, kaya alam ko. Mabuti nga sa'yo, tsinelas. Alam mo yung sa amin ni kuya, sinturon. Saad ni Dominic sa kanya. Well done, my boy. Saad ni Cello sa kanya. At pinalo siya nito sa puwet. Ma'am! Sigaw ni Kenneth sa kanya. Natawa na lang ang mga kamag-anak namin sa kanya. Sorry apo, pero ito talaga ang tradisyon ng pamilya natin. Saad ni Papa sa kanya. Barbaric. Saad ni Francine kay Papa. Kaya yumuko si Papa sa level ni Francine at sinabi nga, swerte ka baby, babae ka. Kaya nagtago si Francine sa likod ng kanyang ina. Pa! Saad ni Cello sa kanya. Tumawa lang ito. At inabutan naman kami ng tagi-isang bote ni Dominic. At itinuloy namin ang selebrasyon sa birthday ni Papa. Maya-maya ay nakikita namin na nalalasing na si Tito Sam. Alam mo, Kenneth, dapat maging doktor ang anak mo. Bakit naman po, Tito? Kita mo ako. Successful. At umakbay siya sa akin at bumulong. Daming nurses. Natatawang saan niya. Loko-loko ka talaga, Tito Sam. Diba, Dr. Dominic? Saan niya sa kapatid ko? Ha? Oo, totoo yun, Dr. Tito.
Sagot naman ng kapatid ko at sinampal siya ng mahina ni Bea. Samuel, uuwi na tayo. Saad ni Tita Binga. Teka, hindi pa ako lasing. Gusto ko pang tumambay sa mga pamangkin ko. Saad naman ni Tito Sama. Kaya hinila na siya ni Tita Bing palabas ng bahay. Isa-isa na rin nagsiuwian ang mga kamag-anak namin. At makalipas ang ilang oras, ay nagpaalam na rin sina Dominic na uuwi na. O sige Dom, ingat kayo ha. Ani ko sa kanya. Ingat rin kayo. Sagot naman niya sa akin. At umalis na sila pagkatapos makapagpaalam kina Mama at Papa. Aakyat na kami sa taas, babe. Paalam ni Chelo. Dahil kanina pa kasi hikab ng hikab si Francina. O sige, dito na muna kami. Sabi ko sa kanya. Umupo kami sa bench ni Papa sa labas ng bahay. At nagkukwentuhan kami nung lumabas si Kenneth. Kaya pinaupo namin siya sa gitna. Okay ka na anak? Tumango lang siya. Pasensya ka na apo ha? Saad ni Papa sa kanya. Okay lang yun lo. Sobrang pait pala ng beer. Saad niya sa amin. Kaya natawa kami ni Papa. At napansin niyang hinihimas ko ang hita ko. Sumakit bigla. Ani ko sa kanya. At nakita kong uminom ng beer si Papa. Dad, bakit ho ba kayo naging lumpo? Tanong ni Kenneth. Kaya nagkatinginan kami ni Papa. Hindi kasi namin ikinuwento sa kanila ang nangyari noon. Para sa amin, ang kahapon na yon ay hindi na dapat pag-usapan pa. Wala to anak. Kalimutan mo na lang. Ani ko sa kanya. Hindi dad, gusto ko pong malaman. Tinanong ko si Mami tungkol dyan, pero ayaw niyang sabihin. Pati si Lola, si Tito Dominic, ayaw nilang sabihin sa akin. Kenneth, wag mo nang alamin pa. Saad ni Papa. Kahit nakita kong na-frustrate lang siya. Dahil kita kong concern siya sa akin. Sasabihin ko sa'yo, pero hindi ngayon. Magsasalita pa sana siya, nang biglang may kumatok sa gate. Sino yan? Sigaw ni Papa. Rudy, ako to! Sagot nito. Ang ninong mo. Saad ni Papa. Kaya tumayo kami at tinungo ang gate. Ninong, late na kayo. Pasok po. Saad ko nung binuksan ko ang gate. Pasensya na. Pare, happy birthday nga pala. Bati ni Ninong sa kanya. Salamat pare. Kanina pa kita hinihintay. Saad ni Papa sa kanya. Sorry may nasikaso lang ako. Kenneth, isasabihin ako sa'yo. Saad nito at tumingin siya sa anak ko. Third, pasok ka na muna sa loob. May pag-uusapan lang kami. Utos ko sa kanya at agad naman siyang pumasok sa loob. Umupo kaming tatlo sa bench at tumingin na muna sa bahay para makasigurong walang ibang nakikinig. May problema ho ba noong? May nangyaring gulo sa city jail nung Biyernes ng gabi. Pasimula niya. Nakita namin yun sa balita. Saad ni Papa. Merong mga pulis na napatay at iilan na rin sa kanila ang sugatan. Pero hindi yun yung pinunta ko rito. Ano po Nog? Sa 10 presong pilit tumakas, 2 lang sa kanilang nakalabas. Balita niya.
Ganun ba? Tanong ni Papa. Oo, pero ito ang masama. Dalawa sa presong yun ay si Aldwin. Saad niya. Nagulat ako sa binalita ni Ninong. Si Aldwin? Nagkatinginan kami ni Papa. Oo, hindi namin alam kung saan siya nagtatago ngayon. Ang alam lang namin, may malaking taong nasa likod ng pagtakas nila. Kasi organize ito at talagang pinlano ang pagtakas nila. Saad ni Ninong. Napaisip tuloy ako sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil may galit si Aldwin sa akin, lalo na kay Chelo. Ano ang assessment mo dito, pare? Sa pagkakaalam ko, matagal nang gustong tumakas ni Aldwin. May balita kasing kumakalat sa loob na may mangyayaring riot. Pero dinismiss ito ni Warden dahil wala naman daw nakitang senyales na mangyayari ito. Kwento ni Ninong. Hindi ito maganda, anak. Alam ko pa. Kenneth, maghanda-handa kayo ni Chelo. Tingin ko, kayo ang puntirya nito, kaya tumakas ang taong yun. Babala ni Ninong sa akin. Salamat po sa balita, Ninong. Tara pare, pasok na muna tayo sa loob. Yaya ni Papa sa kanya. Hindi na pare, kailangan kong bumalik sa presinto dahil naka-high alert kami ngayon. Kenneth. Po? Yung binigay ko sa'yo noon, nasa'yo pa rin ba? Tanong niya. Opo, nakatago po. Ay, may lisensya yun. Pwede mong dalhin kahit saan. Paalala niya sa akin. Ayoko pong magkarga, Ninong. Sagot ko sa kanya. Paano yan? Paano kung bigla nalang sumulpot si Aldwin? Ako na po ang bahala doon. Nakahanda na kami ni Chelo sa sitwasyon na yan. Huwag kang mag-alala pare. Nandito naman ako. Paalala ni Papa kay Ninong. Basta kung ano man ha, tawagan niyo ako. Ha? Opo, Ninong. Salamat pare. Saad ni Papa sa kanya. Be on the lookout and be alert. Paalala ni Ninong sa amin. Opo, Ninong. Sige na, aalis na kami. Happy birthday pare. Saad ni Ninong kay Papa. Salamat pare. Hinatid na namin siya sa labas. Hinintay na muna namin silang umalis bago kami pumasok sa loob. Masamang pangitain to, anak. Saad ni Papa. Oo nga pero huwag kayong mag-alala. Totoo ang sinabi ko kanina. Nakahanda na kami ni Chelo sa anumang mangyari. Kenneth. Tawag ni Papa nung nasa harap na kami ng pinto. Ha? Oo. Ako na ang bahala sa kanya. Sagot ko kay Papa. At tinapik niya ako sa balikat. At pumasok na siya sa loob. Naiwan akong nakatayo sa labas. At napabuntong hininga. Third, halika rito. Mag-usap tayo. Nakita kong gumalaw ang pintuan. At lumabas siya mula sa likod nito. Dad, umupo ka rito. Yaya ko sa kanya. At naupo siya sa tabi ko. What did you heard? Tanong ko sa kanya. At nahihiya siyang tumingin sa akin. Everything. Muli akong napabuntong hininga. Dad, sino ho ba si Aldwin? Dating kasamahan ko sa office. Tiningnan ko siya. At tumingin rin to sa akin.
At yun lang ang dapat mong malaman. Pansin kong magtatanong pa sana siya. Pero umiling ako. Kaya hindi niya na to'y tinuloy. Don't tell your mom about this. Why? Ako ang magsasabi sa kanya pagdating natin sa kondo. For now, get some sleep. At inakbayan ko siya. Dad, nung 18 ka, ganun rin ba ang ginawa ni Lolo Rudy sa'yo? Tiningnan ko lang siya at nagpipigil akong tumawa. Dad? Dad! Naiinis niyang saad, kaya hindi ko na napigilang tumawa. Don't tell me, oh God. Kaya lalo pa ako napahalakhak ng tawa. It was a joke, son. Kumpisal ko sa kanya. You guys are a bunch of... Don't say it. Babala ko sa kanya. I'm sorry, hindi lang namin maiwasan. Natatawa kong saad sa kanya. Hindi pala tradisyon yun? Hindi. It was actually your mom's plan. Mommy? Pampalubag loob namin. Dahil instead na siyang gumulpi sa'yo, kami na lang. You guys. It was fun. Ani ko sa kanya. Napasimangot na lang siya. Kaya naman niyaya ko na siya sa loob. At umakyat na kami sa itaas.